Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong mi ken kaapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagatuguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. PNP Bohol, naka-full alert status matapos tumama ang malakas na lindol sa hilagang bahagi ng Cebu. Community Outreach Program isinagawa sa Cagayan. 1.9 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa checkpoint sa Sultan Kudarat. Narito ang mga balitang hatid ng PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa paghahain ng warrant of arrest na may kaugnayan sa illegal na droga, arestado ang isang 37 anyos na lalaki sa mga otoridad sa Pangasinan. Patrolman Dennis Carinal, ibalita mo. Arestado ng mga tao ng Balongaw PNP ang isang lalaki sa Barangay San Aurelio, 2nd Balongaw, Pangasinan, bandang alas 9:30 ng umaga noong October 1, 2025. Kinilala ang sospek ni Salias Berg, 37 taong gulang binata at residente ng sabing barangay. Maharap ito sa dalawang kasong kriminal dahil sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant of arrest laban kay Bert ay nilabas ni Honorable Rosalyn C. Andrada Borja, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 53 Rosales, Pangasinan noong September 10, 2025 na walang rekomendadong piyansa. Ayon sa Balongaw Police Station, sinunod nila ang tuntunin ng Korte Suprema hinggil sa paggamit ng body-worn camera at alternative recording device sa pagsisilbi ng warrant upang masiguro ang maayos na dokumentasyon ng mga operasyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan ng mamamayan at ng pambansang pulisya para mas lalong mapaigting ang kampanya laban sa kriminalidad para sa maayos at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Mainit na sinalubong ng mga mag-aaral ng Tanglagan, Gataran, Cagayan ang mga tauhan ng RPSB at 2nd Provincial Mobile Force Company matapos ang kanilang isinagawang Community Outreach Program. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolman Lini Lorenzo. Bilang katuwang ng komunidad sa pagsusulong ng kapakanan ng kabataan, muling pinatunayan ng Revitalized Police sa Barangay Team at 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang kanilang malasakit sa edukasyon nang maghatid ng tulong sa mga mag-aaral ng Barangay Tanglagan, Gataran, Cagayan nito lamang unang araw ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa kanilang maikling pananatili ng mahigit 2 buwan,
Agad na natukoy ng RPSB team ang isa sa mga pangunahing suliranin ng barangay, ang sira at lumang bubong ng daycare center na nagsisilbing hadlang sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga bata, lalo na kapag umuulan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Francis Patawi ang aktibidad kasama ang buong RPSB team, katuwang ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major Jefferson D. Mukay, Acting Force Commander, at ang advisory group sa pangunguna naman ni Sir Gilbert Chan, Vice President for Internal Affairs. Sa kanilang pagbisita, personal nilang iniabot ang mga school supplies para sa 36 na mga mag-aaral, isang wall fan at isang 32-inch smart LED TV na magagamit ng guro at mag-aaral upang higit pang mapabuti ang kalidad ng pagkatuto sa loob ng silid-aralan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Adapt a School project ng RPSB na naglalayong hindi lamang maghatid ng paunang suporta kundi magsilbing simula ng mas matibay na ugnayan para sa ikabubuti ng edukasyon sa komunidad. Bahagi ng kanilang long-term plan ang pagsasaayos ng nasirang bubong ng daycare center upang masiguro ang ligtas at maayos na pag-aaral ng mga kabataan. Sa kasalukuyan, isinasagawa na ang koordinasyon ng RPSB team sa mga ahensya at pribadong sektor upang maisakatuparan ang proyektong ito sa lalong madaling panahon. Patuloy ang RPSB team at 2nd Cagayan PMFC sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at stakeholders upang mas matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng barangay sa loob ng 6 na buwang deployment. Ang kanilang pagkilos ay patunay ng serbisyong mula sa puso para sa kabataan at kinabukasan ng bayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Isang caliber 38 revolver, bala at granada ang nasabat sa 2 lalaking suspect matapos ang isinagawang oplansita ng San Miguel Municipal Police Station sa Bulacan. Patrolwoman Cristalin Javier sa report. Ang 2 individual matapos makumpiskahan ng baril, bala at granada sa isinagawang oplansita ng mga tauhan ng San Miguel Municipal Police Station dakong alas 2 ng madaling araw sa Barangay San Agustin, San Miguel, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Muhammad Tauf Abduhalim, Acting Chief of Police ng naturang istasyon, ang 2 lalaki na 24 anyos at 21 anyos na pawang residente ng Baliwag, Bulacan. Ayon sa ulat, pinatigil ng otoridad ang 2 suspect na sakay ng motorsiklo matapos mapansin na wala silang suot na helmet. Habang inaasikaso ang naturang paglabag, napansin ng mga pulis ang nakaumbok sa baywang ng angkas at nadiskubreng armado ito. Ipinagpatuloy ang inspeksyon at napatunayang walang maipakitang kaukulang dokumento ang mga akusado na nagtangka pa umanong manlaban. Nasamsam mula sa kanilang isang caliber 38 revolver na kargado ng 5 bala. Samantala, nakumpiska naman mula sa driver ng motorsiklo ang isang granada na nakatago sa dala nitong body bag. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, RA 9516 o Illegal Possession of Explosive at Direct Assault upon an Agent of a Person in Authority. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pagpapatupad ng mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Sa bisa ng warrant of arrest, walang kawala ang isang regional most wanted person na may kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa mga tauhan ng Rizal PNP sa Binangonan, Rizal. Ang buong detalye ay mula kay Patrolman Mark Lawrence Atencio.
Isang regional most wanted person sa pinagsanib na puwersa ng Antipolo Component City Police Station, CIDG Rizal Provincial Field Unit at Regional Mobile Force Battalion 4A sa Binangonan Rizal nito lamang Oktubre 1 taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na si alias Jojo, pawang residente ng Barangay Kalumpang, Binangonan Rizal. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na inalabas ng Regional Trial Court Branch 68 Binangonan Rizal. Ang Rizal Police Provincial Office ay patuloy na magsasagawa ng operasyon laban sa mga taong may pagkakasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at ligtas na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Mahigit 600 pulis mula sa Bicol ang na-deploy para tiyaking maayos at ligtas ang bawat dadalo sa naganap na trilyon peso march sa Naga City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Carmela Panganiban. Mahigit 600 tauhan ng PNP Bicol ang na-deploy noong ika-1 ng Oktubre taong kasalukuyan upang tiyakin ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng trilyon peso march sa Naga City. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng libu-libong individual at iba't ibang organisasyon na nakiisa sa mapayapang march rally laban sa korupsyon. Ang mga kapulisan ay inilagay sa mga pangunahing lugar upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng dumalo, mapanatili ang kaayusan at mabantayan ang daloy ng pagtitipon mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos nito. Sa ilalim ng komprehensibong security plan, ang PNP ay nag-focus sa pamamahala ng trapiko, pagbabantay sa paligid at kahandaan ng quick reaction teams at civil disturbance management units. Pinalakas din ang mga hakbang sa seguridad sa pamamagitan ng karagdagang pagbabantay sa venue at mga checkpoint, gayon din ang pagpapalakas ng perimeter security sa Basilica Minore at Liboton Crossing. Ang mga CDM, QRT at RSSF contingents ay nakaantabay malapit sa Basilica upang agad makaresponde sakaling nagkaroon ng emergency. Tiniyak ng PNP Bicol sa publiko na ang mga pulis ay nananatiling mahigpit sa pagbibigay proteksyon at kaligtasan sa lahat at sa pagpigil ng anumang illegal na gawain at kriminalidad. Mula dito sa Naga City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Sa puspusan operasyon ng PNP kontra ilegal na droga, arestado ang 2 lalaki sa bypass operation ng mga tauhan ng Pasay City PNP. Police Corporal Abigail Rojas, magbabalita. Arestado ang 2 drug suspect ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police sa isang buy-bust operation bandang alas 9:30 ng gabi sa kahabaan ng Coldoro Street, Barangay 27, Zone 4 sa Pasay City. Kinilala ng Pasay Police ang mga suspect na sina alias Kuya, 54 na anyos at alias Adel, 49 na anyos, kapwa residente ng Pasay at nasa watchlist ng pulisya. Nasabsam mula sa kanila ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na halos 8.9 na gramo na may malaking halaga. Kasalukuyang dinala ang mga suspect sa Station Drug Enforcement Unit ng Pasay para sa kaukulang dokumentasyon at sasampahan din sila ng kasong paglabag sa RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rojas. Simulan natin ang balita mula naman sa bahagi ng Visayas. Hindi na nakapalagpa ang isang wanted person na may kasong rape sa isinagawang operasyon ng Iloilo PNP sa Kalinog, Iloilo. Tinutukan niya ni Patrolwoman Ledeline Bansagon. Sa patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa most wanted persons at sa layuning may patupad ang hustisya para sa mga biktima ng karahasan,
Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na pwersa ng mga kapulisan ng Iloilo ang isang top 3 provincial most wanted person sa Barangay Poblasyon Ilaya, Kalinog, Iloilo. Dakong 1:50 ng hapon nito lamang ika-1 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinamumunuan ng Intel Operatives ng 602nd Company, RMFB 6 sa pamumuno ni Police Captain Roy C. Compe, Officer in Charge, katuwang ang mga tauhan mula sa Kalinog Municipal Police Station, 2nd Company Provincial Mobile Force Company, PNP Anti-Kidnapping Group, at Regional Intelligence Unit 6. Kinilala ni Police Captain Compe ang naaresto na si alias John, 20 taong gulang, binata at residente ng Barangay Ulayan, Kalinog, Iloilo. Si alias John ay kabilang sa top 2 most wanted person sa municipal level at top 3 sa provincial level ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape by carnal knowledge. Ang naturang warrant ay nilabas at nilagdaan ni Honorable Elijo Sharon Gonzales Herrera Billones, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 27, 6th Judicial Region, Iloilo City, noong August 20, 2025, na may probisyon na no bail recommended para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ang pagkakaaresto, na ipinaalam sa kanya ang karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na nauunawaan. Siya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Kalinog MPS para sa kaukulang dokumentasyon at formal na disposisyon ng kaso. Ipinapakita nito ang dedikasyon at malasakit ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Patunay din ito ng matatag na ugnayan at koordinasyon ng iba't ibang law enforcement agencies sa rehiyon upang masiguro ang pagbibigay ng hustisya para sa mga biktima ng krimen. Ang ganitong mga tagumpay ay nagpapatibay ng tiwala ng mamamayan sa PNP at nagsisilbing paalala na walang makakatakas sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Matapos tumama ang malakas na lindol sa ilagang bahagi ng Cebu, naka-full alert status na ang PNP Bohol upang mapagandaan ang epekto nito sa riyon. Patrolwoman Flora May Azares magbabalita. Tapos ang 6.9 magnitude na lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Cebu, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Bohol Provincial Capital upang paghandaan ang mga posibleng epekto ng lindol sa lalawigan. Dumalo sa pulong si Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office, at tiniyak ang aktibong partisipasyon ng PNP sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at agarang pagtugon sa mga insidente kaugnay ng sakuna. Matapos ang pagpupulong, agad na nadeklara si Police Colonel Digay ng full alert status sa buong lalawigan ng Bohol simula alas 8 ng umaga ng Oktubre 1. Inatasan niya ang lahat ng hepe ng pulisya sa mga lungsod at bayan na makipag-ugnayan sa mga local DRRMOs at partner agencies upang magsagawa ng damage and needs assessment, inspection sa mga critical infrastructure at vital installations, at upang masiguro ang kahandaan ng mga puwersa sa anumang maaaring mangyari. Kabilang sa mga lugar na agad na ininspeksyon ay ang Tagbilaran, Dawis New Bridge, at ang Bohol Panglao International Airport, kung saan personal na nagtungo si Police Colonel Digay upang tiyakin ang kaligtasan ng mga istruktura at ng mga mamamayan. Maliban sa inspeksyon, tiniyak din ng BPPO ang kahandaan ng kanilang mga search and rescue teams sakaling kailanganin, habang nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad at monitoring sa buong lalawigan. Sa kabila ng banta ng aftershocks, nananatiling matatag at handa ang PNP Bohol sa pamumuno ni Police Colonel Digay na maglingkod at magsagawa ng lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Top 7 Provincial Most Wanted Person na may kasong qualified rape, arestado sa operasyon ng Hilongos Municipal Police Station. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Camberley Flores. Arestado na ang 7 Provincial Most Wanted Person na may kasong qualified rape of minor matapos mahuli sa Barangay Tambis, Hilongos, Leyte.
Bandang alas 7:20 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Hilongos Municipal Police Station kasama ang Provincial Intelligence Team Southern Leyte, Regional Intelligence Unit 8 at Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Hilongos MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang ating kapulisan sa pagsasagawa ng mga operasyon upang mahuli ang mga lumalabag sa batas, may hatid ang hustisya sa mga naging biktima at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad tungo sa minimithin natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Simulan natin ang balita mula naman sa bahagi ng Mindanao. Sa pinagsanib puwersa ng PIDEA at Zamboanga del Sur PNP, arestado ang 3 lalaki sa isinagawang bypass operation sa Zamboanga del Sur. Patrolwoman Joyce Abiog, ibalita mo. Tao ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit, ZSPIO, Aurora MPS at PIDEA 9 sa Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Kinilala ang mga sospek na sina alias Plang, 27 taong gulang, residente ng Barangay Gumahan, Josefina, Zamboanga del Sur, alias Doydoy, 27 taong gulang, residente ng Barangay Dalangin, Pagadian City, at alias Jan, 29 na taong gulang, residente ng Barangay Danlugan, Pagadian City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 15 gramo at may halagang 102,000 pesos at iba pang non-drug evidence. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa masusing pagsusuri, habang ang mga sospek ay pansamantalang ikinustudiya sa Aurora Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. Sa mabilis at agarang aksyon ng Cagayan de Oro City PNP, arestado ang 3 sospek na naaktuang nagnanakaw ng steel railings sa Makanan Flyover Carmen, Cagayan de Oro City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Rhea May Sanchez. Huli sa akto ang 3 lalaki habang binabaklas ang steel railings sa flyover ng Makanhan, Carmen, Cagayan de Oro City nitong Oktubre 2 taong kasalukuyan. Ayon sa investigasyon ng Cagayan de Oro City PNP, nakatanggap ng sumbong ang Police Station 4 Carmen mula sa mga gawa ng nasabing lugar kung saan nawawala ang mga kagamitan at mga materyalis na abot sa mahigit kumulang 300,000 pesos. Agad naman umispondi ang otoridad at nagsagawa ng hot pursuit operation kung saan matagumpay na nahuli ang mga suspect at nakuha sa kanila ang 42 piraso ng aluminum pipes. Agad naman dinala ang mga suspect sa Maharlika Detention Cell upang ihanda ang kasong isasampa sa kanila. Ang pagkakahuli sa mga suspect ay bunga ng mabilis at maagap na aksyon ng Cagayan de Oro City PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Gerardo D. Olanday, Acting Director ng Cagayan de Oro City Police Office. Hinihikayat din namin ang ating mga kaubayan na manatiling mapagmatiyag at makipagtulungan sa kapulisan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Rhea May Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. Matapos ang anti-illegal drug operation ng Marilag Police Station 12, arestado ang isang drug suspect sa Davao City. Patrolwoman Mariel May Dongkilab sa report. Matagumpay na naaresto ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Marilog Police Station 12 sa sitio Lower Patag, Barangay Tamugan, Marilog, Davao City, nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alias Tokhang, 46 anyos, na residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 maliliit na pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 10,616 pesos.
buy bust money, isang coin purse, at national identification card. Kasalukuyang nasa kustodiya ng nasabing estasyon ang suspect at naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at aktibong pakikiisa ng komunidad, layunin ng kapulisan na ganap na masugpo ang ipinagbabawal na gamot at matiyak ang napapanatiling kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Rion 11, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Mariel Maydon Kilab, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dong Kilab. Aabot sa mahigit 1.9 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang naharang sa checkpoint ng otoridad sa Libak, Sultan Kudarat. Ang buong detalye mula kay Patrolwoman Bina Morales. Tinatayang higit 1.9 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng pinagsanib na puwersa ng 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company at Libak Municipal Police Station. Matapos maharang ang isang sasakyan sa checkpoint sa sitio Panggawan, Barangay Crescionebo, Libak, Sultan Kudarat. Dakong alas 11:30 ng gabi nitong Oktubre 1 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nahuling suspect na sina alias Bong, 36 na taong gulang, driver at residente ng Cotabato City. Alias Mar, 30 anyos, driver, residente din ng Cotabato City. At si alias Ak, 26 na anyos, helper, residente naman ng Dato Udin Sisuat, Maguindanao del Norte. Nasamsa mula sa kanilang sasakyan ng 44 na kahon ng Canon cigarettes, 6 na kahon ng Berlin Red cigarettes at 30 reams ng Berlin Red cigarettes. Ang mga suspect na magpakita ng kaukulang dokumento para sa transportasyon ng mga sigarilyo. Ang inventaryo at pagmamarka ng ebidensya ay sinagawa sa presensya ng mga suspect, saksi mula sa media at isang barangay opisyal. Ang mga suspect at nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Libak MPS para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mariing pinapaalalahanan ni Police Brigadier General Arnold P. Argente, Regional Director ng Pro-12, ang publiko na ang smuggling ay isang seryosong krimen na nagpapahina sa ekonomiya at banta sa kalusugan ng mamamayan. Nananawagan din ang Regional Director sa publiko na makipagtulungan at magsuplong ng impormasyon upang masugpo ang ganitong iligal na gawain at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Morales. Matapos ang ilang araw na pagmanman ng mga otoridad, arestado ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Butuan City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Kay Francisco. Arestado ang isang suspect matapos mahuli ng mga operatiba sa pagbebenta o ng ipinagbabawal na gamot sa May Montilla Street, Purok 3, Barangay San Ignacio, Butuan City. Kinilala ang suspect na si alias CK, 30 anyos, binata, isang construction worker at residente ng Purok 4, Barangay San Ignacio, Butuan City. Nasamsam mula sa suspect ang 3 sachet na hinihinalang shabu at isang sachet na bypassed item na may kabuang bigat na 15 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Nakumpiska rin ang 7,000 pesos na buy-bust money. Batay sa ulat ng mga otoridad ay kabilang suspect sa street-level individual at umano'y matagal nang minamanmanan ng mga operatiba dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga. Ang nahuli ito matapos makapagbenta sa isang pulis na nagsilbing poster buyer. Naging matagumpay ang operasyon sa pamumuno ni Police Lieutenant Melesha P. Kulam sa ilalim ng supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Brian E. Riponte, hepe ng SOU-13 PNP-DEG. Katuwa ang mga operatiba ng PNP-DEG SOU-13 at puwersa ng Butuan City Police Station 1. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP-DEG ang suspect at nakatarang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Rehiyon ng Caraga, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kay Francisco, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Nagbigay ng seguridad at tulong ang mga membro ng mga Dadato PNP
sa isinagawang relief operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang bagyo sa Maguindanao del Sur. Ang magandang balita mula kay Judy Ann Alibo. Nakiisa sa pamamanguna Datu MPS sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo sa Barangay Paitan, Manguda Datu, Maguindanao del Sur nito lamang 30 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Captain Edward K. Avilino, officer in charge ng Manguda Datu Municipal Police Station, ang naturang aktibidad. Katuwang si Loreto Jr. V. Cabaya ng Department of Social Welfare and Development Region 12 at Local Government Unit upang makiisa sa pamamahagi ng ayuda sa nasabing lugar. Ang naturang relief operation ay malinaw na patunay ng matibay na ugnayan at pagtutulungan ng Philippine National Police, DSWD, LGU at iba pang mga katuwang mula sa komunidad. Sa kanilang sama-samang pagsisikap, natiyak na mabilis at epektibong naihatid ang tulong sa mga apektadong residente. Ang tagumpay ng operasyong ito ay nagpapatibay sa kalagahan ng interagency cooperation at pagkakaisa sa pagbibigay serbisyong publiko lalo na sa pagtugon sa agarang pangangailangan ng mga pamayanang tinamaan ng kalamidad. Ang gawaing ito ay sumasalamin sa patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamalaan upang mapaglingkuran ang mga komunidad lalo na sa oras ng matinding pangangailangan. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At mga ka-PNN, 83 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.